Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti ay gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una. Mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng Diyos sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kaniya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kaniya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito pa rin tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, kung saan binibigyan tayo ng salita ng Diyos na nagbibigay ng liwanag sa ating pagkatao
nakikita natin ang ating karupukan at ang ating pagiging aba at naghihinaing na kailangan ng tulong ng Panginoon. Ang ating ebanghelyo ngayon ay mula sa Serbon sa Bundok na sinasabing di tayo makapapasok sa karya ng Diyos kung ang pagsunod natin ay tulad lamang sa mga eskriba at mga pariseo. Ang mga eskriba at mga pariseo ay mabubuting tao, puwaran na striktong sumusunod sa batas ng Diyos na sinabi ni Moises. Tinuturing nila ang kanilang sarili na matuwid at pinagmamalaking wala silang napatay na kahit sino dahil ito'y labag sa kautusan. No? Katulad din ba natin sila? Hindi mamamatay tao? Hindi katulad ng iba dyan? Dahil dito ay mataas ang pagtingin natin sa sarili o kaya'y kontento. Pwede na kumpara sa iba. Pero sila din ang nanguna sa pagpatay kay Jesus. Pero ang matuwid sa mata ng Diyos ay mas sigit pa sa pagsunod sa letra ng batas o panlabas na pagpapakita ng pagiging masunurin. Bawal pa din ang pumatay, pero ngayon, di ka din dapat mapuot sa iba, makasakit ng damdamin o magsabi ng ulul ka. Pakikipagkasundo ang lakad mo dapat, no? Mahalin ang kaaway. Tapos ang parusa, pareho ng nakapatay ng tao. Abay, di lang ito mahirap, parang imposible. Hindi ba sobra naman yata ang sinabi ni Jesus? Maaring exaggerated? Baka naman mali ang translation o maling interpretasyon ang Biblia. Pero mantakin mo, di ba't ito ang level ng katapatan at pagbibigay na inaasam-asam natin na gawin sa atin ng ating kapwa? Bawat isa sa atin ay di ba't umaasa makakita ng mapapangasawa na ganito katapat at di lingon sa iba? Na kapag kayo naglalakad sa mall, hindi mo makikita yung asawa mo na parang electric pan yung ulo niya kung san-san tumitingin. Sa'yo lang ang tutok, ito ang gusto mo eh. Umaasa tayo na makakita ng kaibigan na gagawin ng lahat para lang wag kang magalit. Kapatid na mas gugustuhin pa niya na siya ang masaktan kaysa ikaw. Itataya ang buhay kaysa pagtaksilan o lokohin ka. Kung tutusin, ang tunay na pagmamahal ay exaggerated. Maximum. Ang pagsunod sa batas, panukala o kaya yung social norms ay simula lamang. Minimum ito. Kailangan natin yung something more. Gagawin mo ang di inaasahan o lalampas ka sa normal mong kakayanan. Kaya kailangan mo ang Diyos. Kapag ang Ama ay ginagampanan lamang ang minimum sa kanyang mga anak, ang karanasan ng mga anak niya sa kanya bilang Ama ay magiging malamig at malayo. Sino ang tunay na kapagmamahal nang hindi lumalampas sa pagsunod lamang sa batas? Kapag sumusunod lamang tayo sa batas, hindi tayo makapagpatawad sa kapwa. Maaari pa nga nating gamitin ang pagsunod sa batas para saktan o pahirapan ang ating kapwa. Gamitin ito bilang sandata para gumanti. Pero kapag nakita nating halimbawa ang isang nanay, batang lalaki, isang pari, o ordinaryong tao na tumawid mula sa kanyang sarili patungo sa iba upang magmahal, pahalagahan ng kapakanan ng kanyang kapwa at talikdan o kalimutan ng sarili, may makikita tayong liwanag. Importante na wag natin palabnawin o isantabi lamang ang sinasabi ni Jesus. Totoo, ang ebanghelyo ay imposible para sa atin kung wala ang tulong ng Diyos. Kaya naman si Jesus ay dumating at ginawa niya ang higit pa. Kaya siya Panginoon, siya lamang ang magdadala sa atin sa paghahari ng Diyos. Hindi pinag-uusapan dito ang kakayahan natin
o pagpatibayan o kung gaano tayo katatag para radikal tayo makapagmahal. Kundi tungkol ito sa pagpapakumbaba na hayaan ng sarili na pangunahan ng Diyos. Nakipamayan sa atin si Jesus para dito. Para matupad ang kautusan at para makapagmahal tayo ng tunay. Ang unang pagbasa mula kay Propeta Ezekiel ay tinuturo ang tamang disposisyon at asal ng seryosong pagbabalik loob sa Diyos. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya'y mabubuhay. A matter of life and death. Ang Kwaresma ay banal na panahon upang talikuran ang kasalanan at sundin ang mga utos ng Panginoon to the max. Radikal. Di na pwedeng parang turo-turo style lang, no? Sa kalendarya ang ating pagiging Katoliko na namimili lang tayo ng susundin sa kautusan depende kung ano ang maluwag o masarap sa panlasa natin. Ang panawagan ay ibuhos ang sarili sa pag-ibig. Mahalin ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Ang pagpili na inihaharap sa atin ay piliin ang buhay o kamatayan. Ang umiral ng punong-puno ng buhay o mamuhay nasa anino lamang ng kamatayan. Nasa sayo ang pagpili. Maraming salamat po at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa panahon na ito ng Kwaresma. Nawa ang panahon na ito ay isang pagkakataon upang kami iyong pabanalin. No? Suriin ang aming sarili at buhay na labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa bawat isa sa amin. Bigyan kami ng kababaan loob na maging bukas sa iyong habag at pagkalooban ng kapangyarihan na maging tagapaghilom at kasangkapan ng pagkakasundo. Makita at turing ang aming kapwa na ayon sa iyong paningin. Lahat na ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.